Kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan natin kung possible nga ba si Ichiko na maging isang bagong kapitan sa Gotei 13. Marami nga ang nagsasabi na si Ichiko ay karapat-dapat na kapitan sa Gotei 13. At yan nga ang pag-uusapan natin sa ngayon. Pero bago natin ito simulan ay gusto ko munang ipaalala mga ka-anime na ang anumang uri ng karahasan ay hindi natin dapat gawin o tularan. Matapos talunin ni Ichiko si Yhwach, malamang na si Ichiko na ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo at ang pinakamalakas na Shinigami, Hollow, Vizard at Quincy. Sa ngayon nga ay hindi pa nga ipinapakita ni Ichiko ang full extension ng kanyang Bankai dahil bago pa nga niya ito magamit ay pinigilan na nga siya ni Yhwach. Pero kahit hindi niya pa ito ginagamit ay kaya nga niya makipagsabayan sa mga kagaya ni Yhwach. Sa lakas nga niya mga ka-anime ay nahigitan pa nga niya ang isang head captain level. Kaya kung tutusin mga ka-anime ay kaya nga niyang maging isang kapitan kung lakas lang ang basehan. Sa mga hindi pa nga nakakaalam, bago ka maging isang kapitan sa Gotei 13 ay may mga requirements na kinakailangan mong magawa. Kung tama ang pagkakaalala ko ay hindi bababa sa 3 kapitan ang kinakailangan na aprobahan ang iyong appointment at saksihan ang iyong kakayahan na gumamit ng Bankai, na ipinakita naman na kayang-kaya nga ni Ichiko ang paggamit ng Bankai, lalo na sa kanyang estado bilang isang hybrid. Ang susunod naman ay may kakayahang kantalunin ang isang recent captain sa harap ng kanyang buong squad, tulad na lang ng ginawa ni Kenpachi. Kung maaalala nyo din ka-anime, kayang-kaya nga ni Ichiko na talunin ang sino man sa mga kapitan kung gugustuhin niya. Ang ikatlo ay sa pamamagitan ng pagre-rekomenda. Ang potensyal ni Ichiko ay maaaring malampasan pa nga ang isang head captain. Gaya ng binabanggit nga ni Unohana Retsu, na panatilin Ichiko ang napakalaking espiritual na kapangyarihan at kasing lakas na nga siya ng isang captain level na Shinigami. Isa sa mga dahilan sa likod ng napakalaking espiritual na kapangyarihan ni Ichiko ay ang kanyang ama na si Isshin Shiba, ay dating isang kapitan ng 10th Division sa Gotei 13 bago pa siya umalis upang protektahan ng kanyang asawa na si Masaki Kurosaki mula sa kanyang halofication. Si Isshin ay kabilang sa angkan ng mga Shiba na isa sa 4 na marangal na angkan sa Soul Society. Ganyan din ang ina ni Ichiko na isa namang full-blooded Quincy at nagtataglay din ng kakaibang uri ng Reiatsu at kapangyarihan. Sa kasamang palad mga ka-anime ay hindi kailanman magiging head captain o captain si Ichiko sa Gotei 13 dahil sa napakaraming dahilan. Una na nga dito, siya ay isa lamang substitute Shinigami, isang tao na naging Shinigami sa pamamagitan ng pagkuha ng kapangyarihan ng isa pang Shinigami. Ang prosesong ito ay itinuturing na ipinagbabawal ng Captain Commander Ginryusei Yamamoto, ang nagtatag ng 13 Court Guard Squad at Central 46. Ito ang dahilan kung bakit si Rukia Kuchiki ay nahatulan ng kamatayan sa Soul Society. Maaring malaki ang tsansa na maging siyang kapitan kung ipinanganak siya sa loob ng Seretei bilang isang purong kaluluwa o kung namatay siya sa mundo ng mga tao. Kahit bigyan pa siya ng posisyon bilang isang kapitan ay hindi pa rin siya aakma sa trabaho ng isang Shinigami dahil kulang siya sa disiplina at mga prinsipyo bilang isang Shinigami. Kung maaalala niyo mga ka-anime, nag-aaral ang mga Shinigami at inaalam nila ang mga kasaysayan. Kasama na nga dito na dapat nilang kilalanin ang mga Nobel family at ang iba pang mahalagang history sa kasaysayan. Sa buong animation at sa manga chapter, pati na sa novel chapter, ay never binanggit ni Ichiko na gusto niyang maging isang kapitan. Dahil hindi niya talaga gusto ang titulo ng isang kapitan kailanman sa kanyang buhay. Ang pagiging Shinigami ay hindi kailanman isang pagpipilian para sa kanya dahil ginawa niya ito upang protektahan si Rukia at dahil na din sa kanyang malakas na sense of justice. Tinanggap niya ang lahat ng trabahong ibinigay sa kanya bilang isang substitute Shinigami. Siya ang nakatalo kay Sosuke Aizen, isang tagumpay na kahit na ang Captain Commander na si Ginryusei Yamamoto ay hindi nagawa. Bukod pa dito, ang titulo ng kapitan ay hindi isang badge.
Ito ay isang trabaho na pinamumunuan ang mga individual ng kanilang mga dibisyon at handang sundin ang lahat ng mga utos na ibinibigay sa kanila, lalo na ng kanilang head captain commander. Si Ichiko ay hindi nakatali sa mga patakaran at kumikilos siya na ayon sa kanyang instinct at wala siyang planong pamunuan ang sinuman.